Yes, birahin natin si Vice Ganda. Okay, let's talk about that. Okay, let's talk about that. Unahin na natin yan. Kasi yan yung viral. Siyempre, galit na galit tayo sa kabayo na yan. Ever since naman, si Rosa Mia watching from ICU. Naka-duty ka pala. Baka magising ang mga pasyente natin dyan, ha? Alright. Ngayon, ang ating eksena nga, pakinggan muna natin. So ito yung sa ano niya, no, sa concert ni Kabayo, no? Yeah, this is ICC. Pakinggan natin. Okay. Okay, sabi niya, nothing beats the jet ski holiday. 'Di ba? Remember PRRD yung sinabi niya na mag-jet ski siya sa papuntang China. So, right now, from Manila to West Philippine Sea, via jet ski, get unlimited water bombing from Chinese vessels and reach into The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Okay. Nagalit kayo, di ba? Nakagalit talaga. Okay? Nakagalit talaga kasi sa concert talagang, yung pambababoy kay Pangulong Duterte. Okay? Pero bakit kayo nagalit? Bakit kayo nagalit? Kasi mahal nyo o mahal natin ang Pangulong Duterte. Di ba? Yun lang naman sinabi niya. May sinabi ba siyang iba? Wala, di ba? So definitely, yun talaga ay pangbababoy, pangasar, and also, ang sabi niya, exempted daw ang BBM and Dilawan, ang Pinklawan. So malinaw na talagang nagtandem na ang Pinklawan at Dilawan. No, Pinklawan, Dilawan, and Bangagan pala. Okay? Kahit kailan basos talaga yung kabayo na yan, sabi ni Salma Layos. Basos naman talaga yan. Saan ba nagsimula yung kabayo na yan? Diba? Pero ang punto ko dito, galit na galit tayo. Kaya nga ang title natin is what? Manggas Drama, Dambuhalang Sanggol versus Vice Ganda's Kadyotahan. Galit na galit tayo kay Vice Ganda, di ba? Nakakagigil. Pero mas nakakagigil si Amy Marcos. Bakit? Bakit sa tingin niyo mas nakakagigil ang ginagawa niya? Recently, okay, meron siyang asan ba tong dramatization niya ito? Dali lang mga hitad. Right. Asan ba yung drama ni Amy Marcos dito? Okay, drama niya. Recently, okay, sige, i-connect natin kung bakit tayo galit na galit dito kay Vice Ganda. Siyempre, masakit sa atin dahil ang Pangulong Duterte nandoon, butot balat. Walang dalaw. I believe, I don't know kung si Kitty kung dumating na ba. Hindi pa ako naka-check. Comment kayo dyan kung nakita nyo na si Kitty na nagpa-interview dun sa Duterte Street o may balita na ba. Kasi ang alam ko this week ay pupunta na siya ng The Hague. Yun ang pagkakaalam ko. Ngayon, galit na galit tayo kay Vice Ganda. Talagang dapat lang tayo magalit. Kasi nga, binaboy niya, tiranatado niya ang Pangulong Duterte. Pero nakakalimutan ninyo kung bakit nakakulong ang Pangulong Duterte. For sure, alam ninyo, ang galit natin, binuhos natin sa kanya. Pero ngayon, nagpapaniwala kayo kay Amy Marcos sa mga dramatization niya. Sasabihin niya sa akin, bakit mo kinokonek? Di ba? Ang nagpakulong, ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte ay si Bangag, ang kapatid ni Amy Marcos, ni Mangga, at si Lisa Tanas. Kung lahat ng galit nyo, ibuhos nyo kay Vice Ganda, bakit ayaw nyong ibuhos kay Bangag? Galit na galit kayo, 1 million, I don't know how much, according dyan sa nabasa ko ngayon, 1 million daw yung nag-unsubscribe sa kanya. Okay, fine. Panalo ba tayo? Dahil in-unsubscribe natin si Vice Ganda, o hindi naman ako nakasubscribe sa kanya. Si Vice Ganda ba dapat ang durugin at durugin natin? Hanggat si Pangulong Duterte ay nakakulong? Hanggat si Amy ay nagpapanggap
na kunyari siya ang Marcos na maka-Duterte, na ever since ni isang tuldok na pananalita laban sa kapatid niya patungkol dito sa hair follicle test, hindi niya binanggit, bakit natin kinokonek? Kasi sinasabi niya dito, mga kababayan, mga palangga, ito, pakinggan natin, yung interview niya. Kasi yun naman talaga ang... Ano sabi dito? Andali. Hindi yan. Okay? Idugtong natin. Tinanong siya kung bakit niya tinawag yata na dambuhalang sanggol itong si Tambaloslos. Si Romualdez na sangkot sa bribery na kasabwat ni Lisa Tanas at ni Bangag sa lahat ng kajotahan nila sa gobyerno. Huwag niyong kakalimutan yon. Bakit hindi kinakanti ni Amy Marcos ni Mangga ang kanyang kapatid pero yung pinsan niya lang? Tignan muna natin to. Ano sabi niya dito? Bago tayo sumagot. Wala daw pastusan. Siya naman nagsabi, walang pake ang Senado. Wala daw bastusan kasi umaalma itong si Tambaloslos na walang bastusan. Siya naman yung unang nagsabi na walang pake ang Senado based na sa statement niya. Siya nag-umpisa, nung inugali ko, yung ugali niya, umiiyak siya. Yun lang. Nung inugali ko, ang ugali niya, umiiyak siya. Yun lang. Ano yung punot dulo nito? Ito'y patungkol sa impeachment ni Inday Sara. Okay? Na-archive na nga. Na pinupush ni Tambaloslos. Ngayon, ito si Amy, syempre, bida-bidahan talaga siya kasi naglalaro siya eh. Tinitira niya si Romualdez, si Tambaloslos, yung putang inang yan. Pareho naman sila mga putang ina eh, actually, na magpamilya. Pero ayaw niyang sabihan yung kapatid niyang Bangag, ang sister-in-law niyang Bangag, na sangkot dito sa pulboronic effects dahilan ng pagkamatay ni Tantoco. Kailangan nyo kasi maunawaan ito. Ngayon kasi nakikita ko, nagpapaniwala na naman kayo sa Alpotera, mega promote si Amy Marcos. This is for 2028. Kaya nga, dapat tinutumba na ang mga Alpotera at double agent na nagpo-promote kay Amy Mangga. Ito pa yung sinabi ng Mangga o ng Babalu. Okay? Ang ugat ng lahat na ito. Wait. Kasi yun naman talaga ang ugat ng lahat na ito. Politika naman talaga at ambisyon. Politika naman talaga at ambisyon nag-ugat itong pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ng isang dambuhalang sanggol. Ambisyon ng isang dambuhalang sanggol. Referring to Tambaloslos. So, hindi lihis sa usapin ang sinabi ko. And you really felt the need na sabihin na yun kagabi sa plenary, ma'am? O bakit? Bawal bang sabihin ang katotohanan? Ang parliamentary ba magsaad ng totoo? Ma'am, hindi daw ba body shaming yun? Wala naman akong minura. Wala naman akong pinangalanan. Ma'am, nagkausap na kayo ni VP after last night's vote. Text-text lang. Nagpapadala ng biblical quotation. Sino nagpadala? Si BP, mahilig yung magpadala ng Biblia eh. Okay, hanggang doon lang. Wala daw siyang minura, wala daw siyang pinangalanan. Okay, connect natin ulit si Vice Ganda dito sa mga pangyayari. Okay, corroborate natin yung mga statement nila. Like kayo, inis na inis kayo kay Vice Ganda. Ang dami kasi nag-message sa akin, ma'am, boljakin mo si Vice Ganda. Okay, fine. Boljakin natin si Vice Ganda doon sa statement niya. I-unfollow nyo siya. Pero hindi pa rin mabubura. Kahit i-unfollow nyo siya, murahin natin si Vice Ganda. Wala siyang kapangyarihan. Hindi siya ang punot dulo kung bakit napakulong o nakidnap ang Pangulong Duterte. So yung narinig ninyo mga dramatization ni Amy Marcos, na dinidiin niya itong si Dambuhalang Sanggol, itong pinsan niya, 'di ba? Na si Tambaloslos, mayroon pa nga siyang statement na parang, ma'am, sa nanay niya, pasensya ka na, parang
Yun na, iset aside muna yung Romualdez. Yan po ay isang sinungalingan. Later on, magbabati-bati na naman yan sila. Pero hindi niya dinidiin yung kanyang kapatid na dahilan kung bakit ini-impeach si Inday Sara. Dahilan kung bakit pinakidnap ang Pangulong Duterte. Optics yan. Optics yan nila ni Bangag. Na sige, tirahin mo yan. Yung pinsan nating Judas na katulad natin, di ba? Yan lang lagi ang paulit-ulit na drama ni Amy Marcos, di ba? May sabi siya, wala daw silang family feud kasi hindi daw ito usaping personal, ito daw ay usaping politika at para sa bayan, di ba? She's doing it para sa bayan, Para sa bayan, pero ang puno, si Marcos na Adictus Benedictus, ayaw niyang tuligsain. Di ba? Talagang ang inano niya si Tambaloslos. Na si Tambaloslos ay kasabwat ng kapatid niya, si Lisa Tanas at si Bangag Jr. Nandiyan dyan yan, no, sa libro ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi ko lang na bit-bit ngayon yung libro niya. Actually, that's still, available. Di ba? Nakalagay dyan, huwag kayo magpakasyo nga. Huwag kayo magpalinlang ngayon sa mga nagpo-promote kay Amy Marcos. That's preparation for 2028. Galit na galit tayo kay Vice Ganda. Ano magagawa ni Vice Ganda? Sige nga. Although yes, bilang mga Duterte supporters, galit tayo. Pero bakit kung galit kayo, yung 1 million na, kung may 1 million na nag-unsubscribe, di lumabas kayo sa kalsada. Utang ina, ginagago kayo ng magkakapatid. At itong Tambaloslos, lahat sila yan, drama-drama lang yan. Kung mahal ni Amy Marcos si Inday Sara, dahil sinasabi naman ni Inday Sara, na ang dahilan ng impeachment na yan ay si Lisa, tatlo yan. Binanggit niya si Tambaloslos, si Lisa Tanas, si Bangag. Di ba? Mayroon yung mga prior, na pangyayari na may gustong gumurdor sa kanya, yung may mga ganun siyang statement, minumura niya si Romualdez, si Lisa Tanas, yun ang putang ina mo, Lisa, di ba? Ganon, si Bangag, paulit-ulit. Tapos sasabihin ni Amy Mangga ay walang family feud. At ito ay usaping politika, normal lang sa politika, ganyan. Di ba? Sabi niya nga, yun na, yung parang, ano ba yung exact statement niya? Na, kalimutan ba niya? Or basta parang something to yung context, parang ida-drop niya muna ang Romualdez to Chucho. Marami nga nagsasabi, Romualdez at, sino may nabasa ako dyan kanina? Romualdez Lacson ka naman daw. Di ba? But, mga kababayan, mga palangga, kung gusto nyong ibuhos lahat ng galit kay Vice Ganda, hindi mapapauwi ang Pangulong Duterte at hindi mawawala ang mga bangag. Kitang-kita na si Amy Marcos, kahit na sabihin pang bumoto siya na i-archive yan, yung impeachment kay Inday, 19 yan sila eh. Yung iba dyan, din ni Bangag. Siyempre, in preparation for 2028 at baka naramdaman na nila na anytime soon, baka maging presidente si Inday Sara. Diba? So, ang sinasabi natin dito, mga palangga, itong drama ni Amy Marcos, na talagang kunyari, din sinasabi niya, although hindi niya pinangalanan, pero alam naman natin, dambuhalang sanggol. Anong kaputahan yan? Saan naman galing yung mga drama, dambuhalang sanggol? Definitely hindi sanggol si Romualdez, demonyo siya. Dapat dambuhalang Tambaloslos, dambuhalang demonyo, hindi dambuhalang sanggol. Kawawa naman, kasi ang sanggol, ang representation niyan ay mga anghel. Dahil nung pagsanggol ka, pinapanganak ka, wala ka pang kasalanan sa mundo. You're just a baby, inosente. Ano sino naman nagturo sa'yo niyang dambuhalang sanggol na yan? Ito ay pagtatakip niya sa kapatid niya, banat-banatan, si Tambaloslos, yung dambuhalang demonyo, at dambuhalang sanggol, di ba? Para kunwari, matuwa tayo. Kayo naman, yung ibang mga, kayo lang naman, yung mga supporter ng mga Alpotera, tuwang-tuwa kayo, wow, ang galing-galing ni Mangga. Di ba? Yung mga double agent, nililin lang na naman kayo. Magalit tayo kay Vice Ganda. Okay, magalit tayo. Pero ayaw niyang magalit kay Amy Marcos. Dahil nililin lang kayo, dahil nga syempre magkaibigan sila ni Inday Sara, binabanatan si dambuhalang sanggol. 'Di ba? Yan ang niyan. Kasi iniiwasan ni Mangga
mga kababayan, iniiwasan niyang banggain yung kanyang kapatid. Dahil mahal niya yung kapatid niya. Ever since the world began, magkasama sila. Alam niyang adik ang kapatid niya. Ulit-ulitin ko, nung ako ay nakita ko siya sa dahig, ang unang salbo ko sa kanya, ay siya pala nagsabi sa akin, "Oh, Marlica, bakit ka galit na galit sa akin?" Sabi ko, hindi to personal. Yung kapatid mong Adictos Benedictos na ayaw mong anuhin, patagilin sa kapot, sa kajotahan, sa pagbababoy sa bansa. Di ba? Hindi niya ako sinagot doon. Ay, gaganon-ganon lang. O, tapos yung pinapalabas nila, na pinapalabas ng mga alpotera, na ako ay nakipag-meet up kay Amy Marcos. Excuse me, hindi ako nakipag-meet up sa kanya. It just so happened na magkasama kami sa event. And excuse me, nung in-invite ako, kasama ako, kami lahat, ni Vice President Sara sa daig, ng birthday niya doon sa lunch na yon, di ba, hindi ako nakipag-chami-chami sa kanya. Kasama ko si Distressed Mother. Ang unang sabi ko sa kanya, oh, ayan, binitbit ko si Distressed Mother, ayan, si Distressed Mother. Yan yung pinakidnap ang kanyang dalawang anak ng kapatid mong adik. Adictos Benedictos at ni Lisa Tanas. May ginawa ba si Amy kumpara sa Pilipinas? Kumpara siya kay Pangulong Duterte? Asa na? O ano na nangyari dyan kay Kaufman? O, okay yan. Bugbugin nyo ng comment yan si Vice Ganda. Pero hindi si Vice Ganda ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte. Hanggang ganyan lang ng mga yan eh. It's the same thing na ginagawa natin. Sa totoo lang, kalayaan niya mambastos at kalayaan ko rin babuyin ang mga baboy katulad dito mga Marcos na ito. Siyempre masakit yun sa atin. Kasi Duterte supporters tayo. Masakit yun. Na ginaganon ang ating Pangulo. O ano, magagalit na lang tayo kay Vice Ganda. Tapos i-ignore natin ang paglalaro ni Amy Marcos dahil magkaibigan sila ni Vice President. Sabi ko nga, hindi ko pangihimasukan ang pagkakaibigan nila. Pero hindi ako pwedeng pigilin ni Inday Sara dahil hindi naman ako sunod-sunuran katulad ng mga pinaglalabas ng mga Team Alpoterang mga bangag na dapat pagkaibigan ni Inday Sara ay hindi tayo magsasalita dahil kaibigan ni Inday Sara ay, pang ano yan, pang sarado ang utak o it's either ikaw ay binabayaran ni Amy Marcos. Hindi porket kaibigan ni Inday Sara ay hindi na tayo, ay kasi baka magalit si Inday, ganyan-ganyan kasi kaibigan niya si Amy. Harap-harapan ni Inday Sara, sinabi ko. Ayan, yung kinidnap ng kapatid mo. At si Inday, concern na concern doon kay Distressed Mother. Nasahig kami. Oh, nagsasalita. Kasi alam na ni Inday Sara yon before eh. Sinasabi niya kay Amy na, kinukwento niya yung kwento ni Sheena kasi alam niya na yung kwento. Nagalit ba si Sara sa akin? Uy, Marlica, wag ka naman ganyan kasi kaibigan ko yan. Hindi niya ako pinigilan na magsalita against sa mga bangag. Kasi nirerespeto niya ang kalayaan ng bawat isa. Hindi porket kaibigan niya siya, hindi porket supporter ako ni Inday Sara, pwede niya na akong takpan yung nga bells ko. Dahil hindi niya naman gawain yan. Ngayon, going back dito kay Tambaluslos, dahil yan naman talaga ang punot dulo at si Bangag at si Lisa Tanas na gustong ipatanggal si Inday Sara, yan ang tinitira ni Amy. Pero ayaw niyang tirahan yung puno. Si Lisa Tanas at si Bangag, bakit pa naupo yung hayop na yan? Si Speaker Tambaluslos na yan. Hindi ba dahil kay Bangag at kay Lisa Tanas? Yan ang dinidiin sa inyo eh. O bumoto, nag-open ng investigation doon sa pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Ano na? Napanagot niya ba? After that resolution, napanagot ba niya si Remulla? Yung mga, yung mga kasabwat sila kanila, si dalawang Remulla, si Anyo, lahat yun, napanagot ba niya? Na-push ba niya na pwede silang kasuhan doon sa certain agency na pwedeng mag-file ng complaint or case laban sa pag-kidnap nila? Hanggang ganun lang siya. Hanggang optics lang. Kaya, if you talk about Vice Ganda, durugin natin si Vice Ganda, mga gago. Mga Team Alpoterang bangag. Ang durugin ang mga Adictos Benedictos. Ito nga. Ay, di ba? Mismo na may nabanggit din, I believe nabanggit ni Mangga na nagkaroon ng bayaran na how much is that? 150 million? Bawat kongresista o bawat kongresista? Bakit hindi mo pa imbestigahan yan?
Yan ang i-push mo, hindi yung, dabuhalang sanggol, jutang gininimis. If you are for the people, kayo dyan sa Senado, imbestigahan nyo si Tambaluslos. Kung nasaan, paano nila binayaran niyang 150 million kada kongresista. Dahil sinabi na nga ni Kong Marcoleta na bilang nung siya ay congressman pa, ay hindi man lang ipinakita sa kanya, sa lahat sa kanila, kung ano yung articles of impeachment para kay Inday Sara. At yun na nga, may lumabas na nagkaroon ng bayaran bawat kongresista. Ito yung sinabi niya. Sabi ni Bangag, yesterday yata ito. Vice President Sara, hindi pa daw absuelto. Hindi pa absuelto. Anong balita to? Filipino Star ngayon. Bagamat ibinasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa technicalities, hindi pa rin masasabi kung ito ay absuelto o guilty sa kasong korupsyon na isinampal laban sa kanya. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bangag matapos ang desisyon ng Senado na i-archive. Tingnan mo, na-i-archive ang kaso at sinabing ang desisyon ng Korte Suprema na nagdideklarang labag sa konstitusyon ang mga reklamo sa Vice Presidente ay hindi nangahulugang napawalang sala na siya sa anumang pagkakamali. So ibig sabihin hindi na patunayan kung si Inday ay guilty kasi absuelto. Kita mo tong putang inang ito. Dahil sila ang may gawa niyan. Dalihin yung issue sa confidential fund. Yan ay ni Marcos. Then kayo, magalit tayo kay Vice Ganda. Kasi minak si Pangulong Duterte. Ba't nakalimutan ninyo? Paulit-ulit, 3 taon na ako nagnangakgak sa mga putang inang ito. Hanggang sa lahat ng panggigipit na pwede nilang gawin, assassins, fabricated crime, na nangyayari din kay Inday Sara, nangyayari din sa iba, fabricated case, gawa-gawa ng mga address. 'Di ba? So yun ay nakalimutan ninyo. Sige, durugin niyo si Vice Ganda hanggang malagutan kayong hininga. Siya, durugin niyo si Vice Ganda. Habang si Lisa Tanas, habang si Bangag, habang si Amy ay nag-enjoy sa pera ng bayan. My God! Sabi nga ni Pangulong Duterte, I hate drugs. Antayin niyo pa bang may mangyari kay Pangulong Duterte? Butot balat na sa loob. Antayin niyo pa bang mawala ang Pangulong Duterte bago kayo kumilos at panagutin itong bangag ng gobyernong ito? O gusto niyo panagutin si Vice Ganda? It's okay, mga palangga, na ano nyo yun. Gusto nyo i-unsubscribe. Wala namang effect yan. Kahit i-unsubscribe nyo, magdadadakdak pa rin yan. At wala siyang power. Wala yang power para magnakaw sa kaba ng bayan. Ito. Sabi niya na gumagawa ang kwento, na ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento, na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Kuwait. Na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Okay, tamo? Pero, so, as we speak, Temo sinungaling. Alam mo, nakita nyo na itong mga ito nuknukan ha. Kitang-kita na itong hayop na to na sinabi niya a day before o 2 days before no August 8. Yeah. Na nagbiyahe daw si Inday Sara, sinabi niya sa unang interview sa kanyang press con. Teka, ulitin natin. Teka lang. travel authority ang Vice Presidente. Nagpintang kasi siya ng negatibo sa Office. Dali, ulitin lang natin to. Okay, sorry. Ulit. Niya na gumagawa ang kwento, no? Ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait. Okay, tamo? Sa Kuwait ng August 8. Ah. Pero, so, as we speak, wala pa pong na-i-air na request for travel authority ang Vice Presidente. Nagpintang kasi siya ng negatibo sa Office of the President kasi sabi niya magawa kami ng kwento. Definitely, wala tayong binanggit na siya nag-travel sa Kuwait. Yan, di ba? Sarap gamitan ng yung pinadyoto kong bang-bang-bang sa kasinungalingan. Nakita nyo yung mga appointee ni Bangag? Harap-harapan nagsisinungaling. Harap-harapan yung gago na ito, gaga na ito. Bobang abugaga.
Di ba? Yung hayop na ito. Gusto niyo ba gamitan natin ng AR-15? Nakita niyo yung AR-15 ko na pinaputok? Oh my God! Kung kami na lang sa isang island, uubusin ko talaga lahat yun. Grabe ang kasinungalingan. Sobrang kasinungalingan itong babaeng ito. Actually, nakakatawa. Tapos, may mukha pa silang ihaharap. Tapos kayo, nagpapaniwala kayo. No, alam ko hindi kayo nagpapaniwala palangga. I love you guys. Yung mga nakatutok.